Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel. So kung makikita nyo dito medyo magulo kasi may experiment po tayong ginawa ngayon dito. So makikita nyo meron tayong diagram. So ang ginawa natin, nag-experiment tayo na makabuo ng grid tie inverter na may limiter. Kasi ang gamit natin na limiter dito, GTI ay wala pong limiter. So naisip ko baka pwede natin gawan ng limiter kahit walang limiter yung GTI natin. So dito po pakita ko sa inyo, ito yung design natin na makagawa po tayo ng limiter. Kaya lang nagkamali po ako sa design na ginawa natin ngayon. Kasi bago lang po dating bumili po ako ito, makita ba dito? Ito po ang tinatawag nilang current limiter. So naka-rated po, depende sa rated na 30 ampere, 50 ampere to 100 to 200 ampere. Tapos ang design, dalawa po ang design na pagpipilian. Normally close at saka normally open. Kaso ang nabili ko dito ay naka normally close. Ginaya ko kasi yung design na nasa online, kaso walang stock. Pakita ko na lang dito sa monitor natin mga lods. Ito yung design na nakikita natin sa online, pero wala na po yung stock. Kaya ginawa natin, gagayahin natin na makabuo tayo ng ganito. Yung design kasi dyan sa limiter, merong normally close at merong normally open. Pero yung to sa atin, nakaseparate po ang ganito na limiter. Halos magkapareho dyan po sa nakita nyo sa monitor natin. Ito, naka-design po sa normally close. Dapat ang binili ko, normally open. Kasi ginaya ko dyan sa design na normally close ang gamit. Pero ito, kailangan kong bumili ulit ng normally open. Kasi ito yung design. Makita ko na halos magkapareho po na ganyan na design. So dito, i-explain ko po sa inyo yung principle kung bakit makabuo tayo ng limiter. So, pakita ko muna sa inyo na ito yung solar panel, ito yung grid tie inverter na walang limiter. Tapos, itong is dito, makikita mo, ito po ang split charge relay. Ito naman po ang C, ang current limiter. Ang current limiter, ito po ang current limiter na design na nakita ko. Tapos, yung B naman, yung battery, simple, ang charge, itong split charge relay, kailangan po ng supply ng battery na 12 volts. Pakita ko sa inyo ang split charge natin. Ito po, split charge relay po, 100 ampere. Kayang-kayang gamitin po dito sa 500 watts na solar panel. Kasi itong design natin sa GTI, naka 500 watts po ang design. So, kayang-kaya yan. Kung makikita mo, napaka-basic ang tapping. Yung solar panel, naka-diretso po sa grid tie. Tapos yung grid tie, isasaksak mo na lang ito sa 220, pwede ka nang makapag-solar. So, dito po sa pinakita ko sa inyo, isi-share ko po sa inyo, kasi nga matagal tayo nakagawa ng video, ito na lang po, pakita ko sa inyo ang basic kung paano tayo makabuo ng limiter sa grid tie inverter na walang limiter. So napaka-basic lang. Itong current limiter natin na makikita nyo dito, ito po yun. So ang design na nabili ko ngayon is naka normally close po ang design na nabili natin. Instead na sana yung normally open. So ito po ang function na mangyayari. Itong current limiter, may potentiometer po, makita ba dito? May potentiometer siya, halos magkapareho po doon sa nakita natin na limiter. Meron ding adjuster. Tapos, depende sa design dito sa limiter. Sabihin natin, 100 watts ang pinaka-setting. Depende po, 100 o 200. Depende po sa inyo sa setting. Pero ang dito, pinakamababa is 45 watts ang pinakamababa. Kapag umabot po sa 100 watts ang gamit mo, automatic po itong mag-normally open po ito. Kapag nag-normally open, o sabihin natin bumaba na ang gamit mo sa bahay na 100 watts, mag-normally open po ito. So hindi po i-energize po ang split charge relay. So makita sa diagram, ma-open po dito sa solar panel. So paano mag-energize po ang solar panel pag naputo patungo sa GTI natin, sa grid tie inverter? Ito po, lalagyan po ito ng resistor. Pakita ko ang resistor.
ito ang resistor, pareho lang po doon sa video na nakita natin. Ito po ang ilalagay natin dito. Kapag wala pong supply dito sa current limiter, kasi nga naglalagay tayo ng current limiter, pag wala pong 12 volts na papasok, hindi po mag-energize itong split charge relay. So ang mangyari, yung resistor po ang gagana. So ilalagay ko na lang ang resistor dito. So yung pinakita ko nga cement resistor, mayroon pong resistor ditong nakalagay, ganyan, resistor. Pero kapag tumaas na ang gamit mo sa bahay, sabihin natin lumagpas na sa 100 watts ang gamit mo sa bahay, i-energize po itong split charge relay. So pag nag-energize po ang split charge relay, maja-jumper po dito at saka dito. Pakita ko muna yung split charge relay. Ito po ang split charge relay. So supply dito 12 volts, tapos may makita kang dalawang bolt dito na dalawa. Ito, mag-short circuit po ito, parang jumper. Kapag may supply na 12 volts, magko-contact itong dalawa. So parang ginamper mo lang siya dito at saka dito. So mawawala na yung resistor. Gagana lang ang resistor dito kapag bumaba ang gamit mo sa bahay sa 100 watts. Wala na po yun. Full blast ang gamit mo sa solar panel mo dito patungo sa GTI. Kapag nag-umpisa pong gumamit ng mataas na wattage sa bahay mo. So yun na po ang pinaka-basic sa proceeding natin dito sa ginawa natin na limiter. Kasi pag wala pong limiter, so sabihin natin walang limiter, kapag gumamit ka ng 100 watts dito, tapos nakaproduce ito ng 500 sa solar panel mo, yung 400 po dito sa solar panel, babayaran mo kapag walang limiter ang GTI. Yung excess na 400 watts, babayaran mo. Kaya po nga, nag-design tayo dito na kapag umabot ito sa 100 watts na gamit mo sa bahay, itong resistor natin nakadesign na 100 watts rin ang ilalabas sa solar panel. Kaya magiging zero po dito. Ang resulta po, yun ang purpose sa design. Pero pag sumubra na po ang gamit sa 100 watts sa solar na gamit natin sa bahay na mga appliances, tataas ng gamit, magpo-full blast na po rin ang gamit dito. So mag-normally close po ito. Pero kapag mababa po ang gamit na 100 watts na lang ang gamit mo sa bahay, itong split charge relay magiging open kasi ito mag-normally open po ito. So hindi po magkukontak itong dalawang linya. Yung resistor ang dadaanan. So yun ang magkocontrol sa solar panel para hindi mabuo yung 500 na papasok sa GTI. Kung 100 watts na lang ang gagamitin doon sa bahay mo. Yun lang po ang pinaka mabasic. Kaya ito, hindi ko naman mabuo kasi itong current limiter dito, sa China ko po in-order na naman ito. So aabot po ng more than 1 week pa bago dadating. So ito bagong dating, sinubukan ko. Nagkamali po ako. So pwede naman natin ipakita sa inyo itong experiment natin. Switch on natin. Yan. So off muna. So ito ang current limiter. Nagkamali po ako dito. So ang design natin, isi-switch on natin itong ilaw. O yan. So nakapula, kulay pula. So normally close po. Naka-normally close ang function. Pero pag dumagdag tayo ng load, dagdagan natin ng ilaw pa. So anong mangyari? So nag-green po siya. Normally open po ito. So mali tayo. Dapat nakakulay pula po ito. Habang gumagamit tayo ng mataas na load o wattage sa bahay na marami tayong appliances na ginagamit, dapat itong current limited na design natin, naka-red na po ito. Para ma-full blast po ang gamit natin sa solar. Kaso, wala. Kahit tanggalin natin itong ilaw natin, wala. Naka-green pa rin, normally open. So, hindi nagamit. Bali po ang nabili ko. So, open na natin. So, dapat naka-normally open po sana itong binili ko. Kasi ito normally closed. Ginaya ko doon sa monitor na ganyang design. So mali po ako. So okay lang, at least nakita ko yung paraan na kailangan natin bumili ulit ng ganito na naka-normally open. Kasi ito normally closed. So yung design natin dito mga lods, walang pinagkaiba po sa ganito na design. Pakita ko muna sa inyo yung limiter na inode natin. So ito yung limiter. So ang limiter natin, may butas po siya dito. So ang butas po, kung makita niyo sa diagram, dito sa grid meter mo,
di ba naglalagay sila ng current transformer. So ito, meron din current transformer. So may butas po siya. So dito mo idadaan ang main line mo sa panel board. Kung ito yung panel board, so yung line na isa dyan ng linya, dalawang linya sa line 1, line 2, yung isang linya, dito mo ipapasok sa butas. Kasi ito yung magre-reading po sa limiter natin. Ito. Tapos, yung current transformer, papasok siya dito. So ito, nandito na po. Walang pinagkaiba. Meron din siyang terminal na normally, ito lang, dalawa lang. Diyan, tatlo. Meron siyang normally closed, meron siyang normally open. Pero ito, dalawa po ang bilhin mo para makabuka normally closed at saka normally open. Tapos, makita mo dito, ang normally closed sa common, dumadaan po sa solar panel. Yung sa atin, pareho lang din. Ang solar panel, pinadaan natin at lalagyan natin ng resistor. So sa kanila, naglalagay sila ng resistor dito. Naka-normally closed po ito. Ang design nila. Kapag bumaba na po ang harvest dyan, magiging itong resistor po ang gagamit po dyan. Makita nyo. Pero kapag mataas na po ang gamit, automatic po na mag-normally close, ito lahat ang gagamit sa grid tie. Pero kung mababa po ang gamit sa bahay mo, ito na lang resistor po ang, instead na mag-jumper siya sa normally close, itong resistor ang magagamit kapag mababa na lang ang gamit sa appliances mo sa bahay. So, yun po ang design na ginawa natin dito. So, hanggang sa muli mga lods at maraming salamat po sa panonood.